Sa nakaraan, nagsimula na ang tournament ng Busan Festival, kasabay nito, si Rose ay inakusahan bilang isang kriminal sa pagsaksak sa kanyang fiancé na si Perv Ashat. Natapos na ang ilang laban at sa susunod ay makakalaban ni Sid si Ann Rose. Ngayon, habang nag-iisip si Sid ng diskarte para sa arena, biglang pumasok si Skel sa kanyang silid, armado ng planong gawin nitong mayaman. Ibinigay niya kay Sid ang mapanuksong alok, naghihintay ang isang gantimpala sa sinumang makakahuli kay Rose, o makapagbigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Hinikayat ni Skel si Sid na makipagsanib puwersa sa kanila at tugisin si Rose, sabik na kumita sa bounty. Gayunpaman, habang pinag-iisipan ni Sid ang panukala ni Skel, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na papalapit, at nagpa siya na panatilihin ang kanyang distansya sa pamamagitan ng isang mabilis na pagtakas sa bintana. Si Sid ay sumama kay Skel sa mga lansangan, sabik na ituloy ang pangako ng kayamanan. Habang naglalakad sa lungsod, nakakarinig si Sid ng mga tunog ng piano, at hindi niya maiwasang humanga sa mahusay na nagpe-play. Ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay bumalik habang inaalala kung paano siya napilitang pag-aralan ang instrumento. Ngunit, mas gusto niyang tumuon sa kanyang pagsasanay upang maging eminence in shadow. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon ay na-appreciate ni Sid ang kagandahan ng pagtugtog ng piano habang kinikilala niya ang melody. Nagsimulang magtanong si Sid kung kabilang ba ito sa mundong ito. Dahil sa pag-usisa, nagpa siyang hanapin ang pinagmulan ng musika na pinaghihinalaan na maaaring ito ay isa pang reincarnated na kaluluwa tulad niya. Sa kanyang sorpresa, natuklasan niya na ang pianist ay walang iba kundi si Epsilon, na nagbabahagi ng kaalamang ibinigay sa kanya ni Sid para maging isang sikat na kompositor. Pagkatapos ng kanyang pagganap, nilapitan siya ni Sid at pinuri siya sa pagtugtog ng Moonlight Sonata. Ipinagtapat ni Epsilon na ito ang paborito niyang piyesa mula sa lahat ng musikang itinuro niya sa kanya. Napagtanto ni Sid sa pagkabigla na pinlagiarize ni Epsilon ang lahat ng musikang ibinahagi niya sa kanya, at umani ng mga gantimpala at nakakuha ng malakas na koneksyon bilang resulta. Nang magtanong si Sid tungkol sa kinaroroonan ni Rose, ibinunyag ni Epsilon na nasa pamamahala ito ni Beta at narinig niya ang mga chismis na nagtatago si Rose sa mga lagusan sa ilalim ng Royal Capital. Nagpasalamat si Sid kay Epsilon at lumabas na siya, ngunit nang sumulyap siya pabalik sa piano, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Samantala, habang si Beta at Alexia ay mas malalim na nakikibahagi sa mga lagusan, nakakaranas sila ng sunod-sunod na paikot-ikot sa bawat hakbang. Sinalubong sila ng lumalagong realisasyon na ang abot ng kulto ay napakalawak at ang kanilang paghawak sa Oriana Kingdom ay mas matindi kaysa sa maisip ng sinuman. Binanggit ni Beta, na nagtatrabaho ng malapit kasama si Alexia, na tila may natuklasan silang mahalagang impormasyon. Si Perv Ashat ay nakikipag-usap sa mga pinuno ng kulto at kumikilos bilang isang espiya sa loob ng kaharian. Ang pagtuklas na ito ay nagtataas ng mga seryosong tanong tungkol sa katapatan ng sariling bantay ng hari, at pinipilit si Alexia na pag-isipang muli ang kanyang mga naunang pagpapalagay. Habang nagnanavigate sila sa mga labyrinthine tunnel, ibinahagi ni Alexia ang sarili niyang mga insight tungkol sa mga motibo ni Perv Ashat. Naniniwala siya na ang kanyang sukdulang layunin ay sirain ang kaharian, at agawin ang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Sa mabilis na papalapit na pagdiriwang ng Busan, ang oras ay mahalaga at dapat silang kumilos ng mabilis. Habang sinusundan ni Rose ang tunog ng Moonlight Sonata, nabighani siya sa kagandahan nito sa gabay ng musika, nahanap niya kaagad ang pinagmulan. Si Shadow ang nagpapatugtog ng piano na may mahusay na kasanayan. Sa kabila ng hindi mabilang na beses na narinig niya ang Moonlight Sonata, hanga siya sa pagtatanghal na ito. Nang matapos si Shadow, lumingon siya sa kanya at nagtatanong kung ano ang inaasahan niyang makamit. Sumagot si Rose na gusto niyang protektahan ang mga mahal niya, ngunit pakiramdam niya ay walang magawa. Iniisip ni Shadow kung handa na ba siyang sumuko, ngunit determinado si Rose, may mga bagay siyang gustong gawin, mga taong gusto niyang protektahan. Bilang tugon, inaalok sa kanya ni Shadow ang kanyang kapangyarihan. Ang pagsasabi sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng isang tao, ngunit sa paraan ng pagkatao ng isang tao. Sa sobrang pasasalamat, tinanggap ni Rose ang regalo ni Shadow, at sa tulong niya, natalo niya ang mga miyembro ng kulto na humarap sa kanya. Si Alexia at Beta na nagtungo sa pinagmumulan ng malakas na magic ay dumating kay Rose, na buong pagmamalaki na nagpahayag na nakakuha siya ng bagong kapangyarihan at ngayon ay sumusunod sa sarili niyang landas. Sa kabila ng pagkamausisa ni Alexia, tumanggi si Rose na ibunyag ang anumang impormasyon na ayaw siyang ilagay sa panganib. Ngunit walang humpay si Alexia at bumunot ng kanyang espada, naglalayong pagsalitain si Rose. Naglaban ang dalawa, napatunayang si Rose ang mas malakas sa dalawa. Iniwan niya si Alexia sa pangangalaga ni Beta, na binabanggit na maaaring magkaiba sila ng landas, ngunit lahat sila ay may iisang layunin. Sa wakas, sa pagtatapos ng araw, umuwi si Sid. Nagulat na lamang siya nang makitang naghihintay pa rin sa kanya ang kanyang kapatid. Habang sinasakal ni Claire si Sid, inilalabas niya ang kanyang pagkadismaya sa paulit-ulit nitong sinira na mga pangako.
Sa kabila ng kanyang galit, binigay niya sa kanya ang isang ticket sa Busan Festival, na sinasabi sa kanya na pumunta at panuurin ang kanyang pagganap dahil siya ang kapalit ni Prinsesa Rose. Samantala, magsisimula na ang paglalakbay ni Sid sa festival. Pagdating niya sa festival, nalaman niyang hindi ordinaryo ang ticket na ibinigay sa kanya ng kapatid niya, kundi isang hyper VIP sitting. Pagdating sa kanyang upuan, nagulat siya nang makita si Iris Midgar at inakala niyang mali siya. Ngunit sa kanyang pagtataka, kinilala siya ni Iris bilang kapatid ni Claire at ipinaliwanag niya na siya ay nasa tamang upuan. Humihingi din siya ng paumanhin para sa insidente sa Zinnen Griffey, na nakakuha ng atensyon mula sa mga estudyante. Nagsimulang mag-alala si Sid dahil isa lamang siyang background na karakter at hindi sanay sa spotlight. Ang ilang mga mag-aaral ay lumapit kay Iris at nagtatanong kung siya ay may mata sa sinumang kakompetensya. Ipinaliwanag ni Iris na interesado siya kay Ann Rose, ngunit nilayon pa rin niyang manalo sa paligsahan. Nagtataka si Sid kung may ibang tao na nakapansin kay Mundane Man, ngunit ibinasura ng mga estudyante ang ideya na nagsasabi na ang Mundane Man ay mabilis at maswerte lang na walang tunay na kasanayan. Si Sid ay nalulugod sa reputasyon na kanyang nilinang para kay Mundane Man. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Iris na may isa pang tao na nakakuha ng pansin niya. Isang elf na siya ring kauna-unahang Busan Festival champion. Bagamat hindi siya makikipagkumpetensya, ang pagbanggit lamang ng kanyang pangalan ay nakakakuha ng atensyon mula sa mga estudyante. Naalala ni Sid si Beatrix at napagtanto niyang alam niyang malakas siya, ngunit hindi niya alam na sikat siya. Ibinunyag ng mga estudyante na mahigit isang dekada nang hindi ipinakita ni Beatrix ang kanyang mukha sa publiko. Nagdahilan si Sid at umalis, naramdaman ang presensya ng isang malakas. Sa kabila nito, nagulat siya nang sumulpot si Beatrix sa kanya. Iniisip niya kung hindi siya pinapansin nito, ngunit itinatanggi ni Sid ito. Iginiit na hindi siya nakabangga ng isang elf na kamukha niya. Si Beatrix na nagdala ng napakaraming burger, ay nag-alok ng isa kay Sid, na nagbigay naman ng isa sa kanyang mga burger sa kanya bilang tanda ng pasasalamat. Samantala, umupo si Perv Asshat sa upuan ni Sid at nagsimulang makipag-usap kay Iris. Inihayag niya na ang kanyang hari ay dadalo sa pagdiriwang bukas at nagtatanong tungkol sa ama ni Iris, si Klaus Midgar. Ipinaalam sa kanya ni Iris na manunood din ang kanyang ama mula bukas. Si Perv, pagkatapos ay nakita si Ann Rose at ipinahayag ang kanyang interes sa pag-imbita sa kanya na magtrabaho para sa kanyang kaharian, na kinikilala siya bilang isang eskrima ng mahusay na kalibre. Nang tanungin tungkol sa kalaban ni Ann Rose, si Mundane Man, sinabi ni Iris na nakita niya siya sa unang pagkakataon at hindi niya nakitang napakalakas. Ngunit mayroong isang nakakatakot na kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata na nagpapahina sa kanya sa pagkapanalo ni Ann Rose. Ang labanan sa pagitan ni Ann Rose at Mundane Man ay nagsimula, na agad na umatake si Ann Rose. Gayunpaman, si Mundane Man ay nahaharangan at naiiwasan ng madali ang pag-atake. Sinugod siya ni Ann Rose sa pag-aakalang nakahanap na siya ng paraan para talunin siya, ngunit lumilitaw sa likod niya si Mundane Man at sinabi sa kanya na ito ay isang after image lang. Pagkatapos ay dinaig siya ni Mundane, na naging dahilan upang mapagtanto niya na dapat niyang subukang mag-counter-attack kapag umatake siya. Gayunpaman, habang hinihintay niya ang pag-atake nito, napagtanto niya na itinutugma pa rin ni Mundane Man ang pag-atake nito sa kanya, hindi ang kabaligtaran. Sa huli, umatake ng slash at tinalo ni Mundane Man si Rose. Iginiit ni Perv na tama nga si Iris. Bilang tugon, nabigla si Iris, sa katotohanan na ang isang taong kasing kilabot ng Mundane Man ay hindi napapansin sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay binanggit ni Perv na ang susunod na round ay si Iris versus Mundane Man, at sinabing kung handa na ba siyang harapin ang hamon. Si Iris, ay may kumpiyansang idineklara na kahit na hindi niya kayang pantayan ang nakakasilaw na swordplay niya, ngunit hindi kagandahan ang nagtatakda ng mananalo. Kung ang pamamaraan ni Mundane ang tanging maibibigay niya, hindi siya natatakot. Gayunpaman, alam niya na may malaking posibilidad, na si Mundane Man ay may ilan pang mga nakatagong trick sa kanya. Kaya naman tinatago niya ang kanyang paninindigan at diskarte sa buong tournament. Nang maglaon, sa pag-alis ni Perv Asshat, inutusan niya ang kanyang tao na imbestigahan si Mundane Man, na nagsasabi na maaaring maging problema kung siya ay suportado ng Lawless City. Ang kanyang tao ay nagtatanong kung si Mundane ay isang bahagi ng Shadow Garden, ngunit pinawalang bisa ang ideya. Ipinaliwanag na siya ay isang lalaki at siya rin ay nagdududa na ang Shadow Garden ay magkakaroon ng dahilan upang magdulot ng kaguluhan sa panahon ng Busan Festival. Samantala, pinasalamatan ni Ann Rose si Mundane para sa aralin pagkatapos na matalo sa kanya, at ipinaliwanag na iniwan niya ang kanyang tahanan upang maging mas malakas. Ipinahayag niya ang kanyang pag-usis sa tungkol sa kung paano naging napakalakas ni Mundane, kung saan siya ay tumugon at tinalikuran niya ang lahat sa kanyang paghahanap ng lakas. Napagtanto ni Sid na nagawa niya ang 70% ng kanyang plano sa pagdiriwang ng Busan. Nagsisimula siyang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang, iniisip kung dapat na lang siyang mawala pagkatapos talunin si Iris, o tahakin ang masamang ruta at kumilos na parang isang asasin mula sa isang malabong organisasyon.
Sa pag-uwi, nagulat si Sid nang makitang naghihintay si Claire sa kanya, na nagtanong tungkol sa kanya kung nasiyahan ba siya sa laban ng kanyang ate. Napagtanto ni Sid na siya ay nasa ilang malalim na problema. Lagot kang bata ka, makakaligtas ba si Sid sa galit ng kanyang kapatid? Alamin ang higit pa sa susunod na episode. Salamat sa panunood ng Part 9. Mag-like at mag-comment at magkita tayo sa Part 10.